Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. So tayo po ay manalangin sandali sa ating Panginoong mahal na Diyos na dakila, banal at nakapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na muli ka naming makakasalo. Muli mo kaming inanyayahan sa gawain ito, Panginoon. Ina-acknowledge namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, at ang banal na spirito sa oras na to na laging magbuklod sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Ama, na ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng wisdom, understanding, revelation. Hallelujah sa bawat isa sa amin na ma-reveal mo ang iyong sarili beyond, Panginoon, sa mga bagay na higit pa na dapat naming maintindihan about you. Buksan mo ang aming tenga, buksan mo ang aming mga mata, Panginoon. I-open mo rin ang aming mga puso. Hallelujah, para Panginoon ko, mas lalo naming maunawaan at maintindihan ang mga bagay, Panginoon, na nabulag ang bawat isa sa amin, O God. I-position mo kami sa humility, Panginoon, upang ma-build ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming i-grant, Panginoon ko, hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon, ng bawat pamilya namin, Panginoon, ng kaligtasan, Ama, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Kaunawaan, Panginoon, at patuloy naming marinig ang iyong tinig sa gabing ito, Panginoon. I-prepare mo ang aming mga katawan, espiritu, Panginoon, at kaluluwa, Ama, na maging vessel, Panginoon, sa araw na to, O God, in the mighty name of Jesus. Patuloy kong lagi, Panginoon, itinataas sa iyo ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Salamat sa bawat pasasalamat ng aking mga kapatid. Tanda po, Panginoon, ang pag-o-honor namin at mataas na pagtingin sa iyo. Dahil sa lahat ng kabutihan na ipinagkakaloob mo dahil sa iyong pag-ibig. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At ayan, itutuloy po natin yung the law of impartation. So last week po, pinag-usapan natin yung introduction pa lang, introduction pa lang, punong-puno na tayo. Punong-puno na po tayo ng karunungan, punong-puno na tayo ng blessing ng Panginoon na ini-inherit natin mula din sa Kanya. So yung principle na kailangan nating i-recover, we must recover. Alam niyo yun? Yung mga bagay na na dahil ang impartation po is not automatic. Amen? Kailangan natin itong, ayan, may bagong pangalan po. Hello po sa bagong pangalan. Pwede po namin kayong marinig. Sino po sila? Bago po ako magtuloy. Yung pong Israel na flag. Hello po, ate, kuya, baka gusto mong magpakilala. Amen. Sige po. You are welcome po dito, kuya, no, ate. Pero kung hindi ka po magpapakilala sa amin, malungkot man pong sabihin, 'di ba? Aalisin po kita kasi ayaw mong magpakilala. Sorry po. Okay, sige po, magtuloy tayo. Amen. So yun po yung kagandahan kapag tayo ay um, nasa host, no? Pwede natin silang tanggalin kasi lagi siyang sumasali pero ayaw niya magpakilala. Even sa kababaihan, sumali din siya last Monday. Hindi siya nagpapakilala, nagpalit pa siya. Amen. So purihin ng Panginoon. We don't want the dito. Magkaroon tayo ng confusion. So praise God, po? So tuloy po tayo. Purihin ng Panginoon. Kailangan po ang impartation, we must understand. Po? Kailangan itong ma-understood, kailangan itong i-honor, kailangan itong i-pursue, at kailangan po maging hunger tayo. Maging hunger tayo ng may humility. Amen? Pabasa nga po sa Roman 1, balikan lang natin. Sa Roman 1 po, verse 11 and 12. Which one? Verse 11 and 12 po. Pabasa po, Amen. Kuya. Ayan, Ate Ay, Met. sige. 11 and 12 po. Ayan, sige po. Roma 11 and 12. Roma chapter 1, 11, 12. Sabi po dito,
Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Amen po. Amen. So yan yung ano natin, no, pinaka main text natin. At ito po yung gusto i-restore sa atin. God is restoring this to understand in our time. Itong mga panahon natin na ma-raise up natin ang prophetic voice. Amen, na kine-carry ng bawat isa sa atin. Yung para habang lumalakad tayo sa grace ng Panginoon, we know how to release the next generation. Hindi kaya nga nasalo natin to ngayon kasi may mga tao na nagsikap, may mga tao na pinagkalooban, may mga tao na in-impart ito ni Jesus Christ para makarating po sa atin. Amen? Kaya kailangan po natin makita yung intention for us para ma-inherit natin, mai-align yung posture, ourselves, para sa honoring services and spiritual understanding natin sa generation natin before pa natin ito ma-miss. Amen? Kaya napakahalaga na mag-receive tayo ng mantles. Amen? At ito ay ma-multiply sa pamamagitan po ng mga buhay natin. Kaya nga, ngayong araw na to, pag-usapan natin yung iba't ibang klase ng laws of impartation na makikita natin sa Bible. Amen? So, purihin ng Panginoon. First, ng laws to no, of impartation. Hallelujah. Part din kasi ito ng prophetic, mga kapatid. The law of recognition. Kung nagte-take down note kayo, you can put po, the law of recognition. Amen? So, hindi mo ma-receive kung ano, amen, ang mga bagay na hindi mo nare-recognize. Amen? So, ang impartation po, nagsisimula ito sa ability ng spiritually perceive. Kung saan ang Panginoon po ay nag-send sa ating mga buhay. Amen? Marami po ang nakakamiss ng moment ng elevation o pagtaas ng ating kaalaman. Elevate, tinataas tayo. Kasi nga, nare-reduce po yung grace ng vessel. Amen? Ng common people. Anak, wait lang po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil nare-reduce yung great vessel sa mga common people po. Jesus himself, si Jesus mismo po, was rejected in Nazareth because they saw him as Joseph's son. Amen? So, napakahalaga po na maintindihan natin sa mundong ito, ganun po talaga ang nangyayari kapag hindi natin mapapahalagahan o maiintindihan yung mga law ng recognition. So, minsan, mare-recognize ka sa mundong ito kasi kilala ka sa malalaking ng tao. Pero because Jesus Christ ay mismong anak lang ng karpintero, dun siya tinitingnan. Hindi ba yan ang anak ni Joseph? Kung makikita niyo po sa Bible po. So, dako po tayo sa Matthew 10:40 hanggang 41, Ate Meds. Matthew 10 po, 40 hanggang 41. Amen. Sabi po dito, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. 41. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Amen po. Glory to God po. Amen. Sa purihin ng Panginoon, po, sa mga nakakaunawa, pag alam mong pag sinabing si Jesus ay Panginoon, di ba? Pag mauunawaan mo talaga, tatanggapin mo. Amen? So, ganun din, sinasabi niya. Ang mga tumatanggap sa prophet, amen? If you see, yung prophet is only, kung makikita mo kapag tinitingnan mo na ang propeta ay as a man lang, you will receive man's reward. Di ba?
Kung tinitingnan mo siya na common human lang din yung marireceive mo. Ganon din sa Diyos. Kung tinatanggap mo siya na hindi siya makapangyarihan, di ba? Anong kapangyarihan ang matatanggap mo? Naintindihan niyo po? Di ba? Kung nire-recognize mo siya as normal lang na Diyos, normal lang din. Alam mo po, yung parang ganun. So, the way ng recognition mo will, di ba? Will yun yung mag-aano sa'yo ng pagtingin sa kanya. The more na nire-recognize mo, kung gaano mo nire-recognize ang kapangyarihan ng Panginoon, masusubok. Kaya nga sabi, test the spirits, di ba? Talaga, Jesus Lord. Amen. So, mahalaga para maintindihan natin na ang law of recognition is depende sa pagre-recognize mo. Kaya nga ang mga pastor natin, pag ino-honor mo sila as your shepherd, di ba? Kasi sabi ni Lord, magbibigay ako ng good shepherd din ninyo. Nakatulad niya. So, the more na nire-recognize mo yung mga tao, di ba? Kapag marunong kang mag-recognize, magkaroon ng humility, tatanggapin mo yung mga wisdom, yung mga understanding na pinagkakaloob, yung mga bagay na carry nila. Ma-open yun sa mga sarili natin para matanggap natin o ma-enhance. Amen? Patanggap sa Kanya, yung office, yung grace na kinikerry nila at para lahat ng tumatawag sa Kanya nakakatanggap. At ganoon din, kung makare-recognize natin yung mga pinadala ng Panginoon, kasi ang fivefold ministry, regalo po ni Jesus yan sa atin. Amen? So kung nire-recognize mo rin si Holy Spirit, di ba, matatanggap din natin yung mga taglay ni Holy Spirit. Nakita niyo po, yun yung kapangyarihan ng recognition. Amen? So number 2, the law of proximity. Pag sinabing proximity, ito yung nagre-refer ito sa state or sa condition ng being close or being near. Yung pagiging malapit mo o pagiging close mo. Amen? Kung ito ay physical man, distance man, or time. Amen? Sa isang tao. Na kahit malayo kayo, kahit malapit, alam mo yun, sobrang kita mo yung closeness niya. At makikita niyan kay Elijah at Elisha. Amen? Yung spiritual na inheritance na nag-flow kasi dahil sa best in closeness nila. Alam niyo yun? Yung hindi naman sinabi ni Elijah na paglingkuran mo ako dahil dineposito ng Panginoon kay Elisha na maglilingkod siya kay Elijah. Amen? Kaya nga nung makikita nyo bago magtagpo si Elisha at Elijah, nandun sa kuweba si Elijah. At sinasabi niya sa Panginoon, nag-iisa na lang ako. Diba? Wala nang mga propeta. Si Yahweh mismo, yung dumaan ng hangin, wala dun si Jesus, si Yahweh, diba? Yun, yung panahon na pinapunta siya ni Yahweh. Amen? Sa lugar nila Elisha. Dahil sinabi ng Panginoon na nagpa-reserve siya. Pre-reserve siya ang mga prophet. Amen? At makikilala niya si Elisha na siyang papalit po sa kanya. Amen? Alam niyo ni Yahweh. At dito, makikita natin, hindi lang inadmire ni Elisha si Elijah. Amen? But he walked. Diba? Si Elisha po, nag-walk siya with Elijah. Nag-serve siya. At nag-stay close. Amen? Ganun kalapit. Diba? Ganun siya, ka-close. Kaya yung law of proximity, pag sinabing proximity, yung closeness. Amen? Na kanilang naranasan. Kaya ang proximity po, it's not only physical. It's spiritual. Amen? More on spiritual to, emotional, and positional. Okay? Ulitin ko po. Ito ay more on spiritual, emotional, and positional. Kaya nga marami sa paligid natin, amen, na may mga greatness
Yes, great. Magagaling yung mga ginagawa nila, mahuhusay sila, but they are not aligned para tumanggap. 'Di ba? Yes, nakakahanga yung mga ginagawa nila, pero hindi sila naka-align para tumanggap. Kaya tayo po, tinuturuan tayo ng Panginoon dito sa bawat mensahe na naririnig natin by the revelation and wisdom of God na maintindihan natin. We must position your heart. Amen? Near to our God. Kasi ang Diyos ang nag-anoint, amen, for your destination at sa mga tao na ia-align niya sa'yo. Eh kung ayaw mong receive sa mga tao na pinosisyon ng Panginoon, sa mga tinig na naririnig mo, do you think it's all accident na naririnig niyo ako ngayon? Aksidente ba na naririnig natin sila, Pastor, yung mga tao na dinala ng Panginoon dito sa loob ng gawain natin? We have to receive. Sabi ko nga, we have to empty ourselves to have humility na makatanggap pa tayo. Amen? Pabasa nga po, Ate Rubilin, 2 King 2 from 1 to 12. Yung makatarong ng basa, Ate. Amen po. Dinala si Elias ng karwaheng apoy. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipu-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. 2. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. 3. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya wag na kayong maingay, sagot niya. 4. Sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. 5. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, wag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito, ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad. 7. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Hordan. 8. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. 9. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. 10. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. 11. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanilang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipu-ipo. 12. Kitang-kita ito ni Eliseo kaya't napasigaw siya, ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala na sa paningin niya si Elias. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Alam niyo, napakaganda po ng mga kwento no, sa Old Testament. Kung makikita lang natin yung mga principle ang kukutin natin, yung mga pattern ang kukunin natin kung paano sobrang close ni Elias at Elijah. Amen. Kapag close ka sa tao, alam mo, totoo yan. Pag close ka kay God, Ama ang tawag mo sa Kanya. Kinikilala mo yung pagiging anak mo. Kahit makikita mo sa prayer, Ama. Alam mo yun? Iba kasi yung impact ng Ama eh. Kaya kasi Jesus Christ, tingnan nyo, nung tinuruan niya yung mga tao nagpanalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Diba? That is the first time na tinawag po
ni Jesus Christ sa pamamagitan ng panalangin nung tinuruan niya yung mga tao first time. Kasi sa Old Testament hindi mo maririnig natatawagin nilang Ama ang Panginoon. Amen. So si Jesus Christ yung unang nagturo ng Ama. There is deep meaning doon, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-recognize nyo yung pagiging tatay niya sa inyo. Iba yung impact. Pag kasi katulad nung dalawang ano, 'di ba, yung yung prodigal son, 'di ba? Ama, doon siya inano sa pagiging ama, 'di ba? Iba kasi yung feeling mo pag ama ka, pag kasi ang nilagay mo status mo sa pagiging close. Amen. Sa ama mo, iba yung nai-inherit mo, iba yung natatanggap mo. Tingnan mo si Eliseo. Amen. Kay Elijah. Naglingkod siya. Talagang even in the distance, hindi yun na-disconnect. Yung impartation nag-flow dahil sa closeness nila. Alam niya, kahit hindi sinasabi sa kanya ni Elijah na iiwan na siya, alam niya deep inside, alam niya, huwag kayong maingay. Di ba? Sinasabi ng ibang mga propeta sa kanya, alam mo bang iiwanan ka na? Diba? Ng iyong ama? Di ba? Alam mo bang iiwanan ka na? Kasi ama ang tingin niya kay Elijah. Dahil ganun sila ka-close. Nakikita niyo po? Ikaw, paano mo tinitingnan yung mga mentor mo, yung mga pastor mo? Paano mo sila tinitingnan? Gaano ka-close? Amen? Kaya napakahalaga po ng proximity. Kasi hindi lang to close kayo tingnan sa labas. May mga tao kasi na feeling close, 'di ba? Pag tinitingnan ng mga tao, close na close, dikit na dikit, pero pag nakatalikod, binebetray. Hindi ganon klase. Yung true, amen, yung galing sa puso. Hindi lang siya basta emotional, kundi spiritual. Amen? Emotional and positional. Na kahit anong gawin ni Elijah, hindi lumalayo si Elisha. Saksi ang Diyos, sabi niya. Saksi ang Diyos. Maglilingkod ako sa iyo. Hanggang sa huli. Ganun ka-close. Amen? Ganun ka-close. Kaya yun po yung nagagawa ng law of proximity o yung pagiging closeness. Kaya kailangan i-position natin yung puso natin. Dahil hindi niya pinaglilingkuran si Elijah dahil gusto lang niya. Hindi galing dun yun. Yun ay inalign ng Panginoon sa puso niya from the start pa lang na hindi pa siya natatagpuan ni Elijah. Dineposito na yun ng Panginoon. Inalign na yun sa puso ni Elisha na maglilingkod siya kay Elijah. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kaya napakahalaga na maging sensitibo tayo sa Panginoon. Kung sino yung mga tao na inalign niya sa buhay natin. Kasi that is our divine relationship. Amen? Mga divine relationship po yan, mga magulang, di ba? Mga spiritual nanay at tatay natin, mga divine relationship yan. Yan yung mga divine, asawa, divine yan. Amen? Kaya dapat alam natin at nauunawaan natin yung pinapahatid sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi lang feeling mo lang. Dahil gusto mo lang siyang tawaging tatay. Hindi ganon. Hindi po yun ganon. Amen? Dapat naintindihan natin na naka-align din tayo na tumanggap mula sa kanila. Amen? So purihin ang Panginoon, makikita natin yung katangian na yon, yung best in closeness nilang dalawa, na hindi lang siya inadmire ni Elisha, kundi he walked with him, he served him, and he stay close hanggang sa huli. That is the law of proximity. Number 3 po, the law of service. Amen? Hindi ka pwedeng close lang, tapos ayaw nating mag-serve. Marireceive natin ang service po, ang pagsaserving. Amen? Hindi lang to, nag-expectating ka na magsaserve ka. Hindi ganon. Si Elisha po, pour water on the hand of Elijah. Ganun po ang ginawa niya sa kanyang pagsaserve. At naranasan sa pagsaserve. Hallelujah. Si Joshua nag-serve kay Moises. Si Timothy po, in-assist niya din si Paul. Naging assisted siya. Nag-assist siya kay Paul. Hanggang nung binibilinan siya ni Paul doon sa Book of Timothy, makikita po ninyo. Yung posture of true son, amen, na pagiging anak. Kaya nga si Paul, di ba tinatawag niya si Timothy na anak niya, si Espiritu.
kahit na walang asawa si Paul. Yung posture niya sa pagiging totoong anak is one of service. Hindi mo kailangan mag-serve para makita ka lang. You don't serve to be seen o magpapansin. Amen? You serve because the grace you honor is the grace that flows. Nagsaserve ka kasi nag-o-honor ka. Nagsaserve ka kasi kinikilala mo yung grace na binigay sa kanya at binigay din sa'yo. Amen? Kaya, andun po yung law of services. Kaya nga sabi, di ba, sa salita, kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa malaki. Amen? Kaya kahit dito sa online pa lang, pag you know how to honor, amen? Matatanggap mo rin yung honoring na yun. Pabasa nga po sa Luke 16 verse 12. Luke 16 verse 12. Luke 16 po, verse 12. Amen. Meron po bang nakahanap? May kasama pa po ba ako? Sige po, hayaan nyo. Last na po. Last point na. Amen po, amen po. Amen po. Lucas 16, 12. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Amen po. Amen. Praise the Lord. Ano po? Napakahalaga ng pag-honor po natin. Kasi you will inherit what you honor and steward. Amen? Tataglayin mo. Excuse me po. Diba? Matatanggap mo kung ano yung ino-honor mo at matatanggap mo rin kapag naging responsable ka sa pinagkatiwala sa'yo. Amen? Kaya nga, yun po yung tinataglay natin sa Panginoong Hesus ngayon. Sa lahat ng ginawa niya, pag in-honor mo ang kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, di ba? We are inherit. At kapag tinatanggap natin siya bilang ama natin, di ba, tagapagligtas, tatanggapin natin. At bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pinag-steward sa atin. At kung ino-honor natin yung mga regalo at pinosisyon tayo ng Panginoon, di ba? Lalo tayong pagkakatiwalaan ng Panginoon kapag naging mahusay tayong steward. So napakahalaga, no? You inherit what you honor and steward. Amen? Number 4. Number 4 po, the law of obedience. Amen? Kahanap po sa John 2:5, the law of obedience. Amen? So yung number 3 natin is the law of service. Makikita natin sa lahat, even po si Eli, si Samuel, 'di ba? Nag-serve kay Eli. Si David din nag-serve kay Samuel. Amen. So andoon po yung services. Even si David nag-serve kay Saul bilang hari niya kahit alam niya na anointed siya. So sa bawat babaybayin natin, si Timothy nag-serve kay Paul. Amen. May mga taong nag-serve kay Peter din. At lahat yon naisasalin. Kaya continually po ang natatanggap natin. Amen? Na-inherit, na-i-impart po. Hanggang sa generation natin, na-i-impart. Amen? So the law of obedience. Ang impartation po demands action. Okay? Hindi po pwedeng may impartan ka, tapos wala kang action na ginawa. Hindi lang to basta desire dahil gusto mo lang, Ate Rubilin. Hindi po ganon. When Elijah told to Elisha, if you see me when I am taken, diba? Sinabi, binasan mo, Ate Rubilin kanina, it will be yours. Tingnan mo, gusto siyang takasan talaga ni Elijah. Kung mapapansin niyo yung kwento, gusto siyang takasan ni Elijah. Pero diba, nung umangat na si Elijah, tinawag niya, ama ko. Ibig sabihin, alalahanin mo yung pangako mo sa akin, ha? Na iiwanan mo, pag umangat ka, iiwanan mo yung balabal mo. Dahil yun yung hiniling niya. Mabigat yung hinihingi mo sa akin, pero ibibigay ko sa'yo. Once na nakita mo na umangat ako. Kasi, gustong makita rin ni Elijah sa kanya, kung dinidesire mo to, di ba?
talagang kinuha niya yun. Hindi niya nakalimutan nung umangat, ama ko. 'Di ba? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin. Dapat kaya nga napakahalaga ng tenga natin sa pakikinig eh. Lalo na po sa Panginoon. Kasi may instruction ng Panginoon na ma-miss mo lang ang isang word, pwede kang magkamali. Amen? Kaya hindi lang niya dinisar. Pinursig niya. Alam niyo yun? Alam niyo po yung talagang hinangad ni Elisha na mapunta sa kanya yung balabal na yun. At pagkatapos nun, makikita mo yung kasunod na kwento, sinubok niya, ginamit niya yung balabal na yun na biniyak yung ilog. Tinawag niya. Kung mababasa niyo, basahin niyo po sa Second King. Ang ganda ng storya. 'Di ba? It was a test of obedience. Yung obedient niya na naging consistent. Kasi ang obedient hindi lang kahapon, hanggang ngayon dapat obedient, araw-araw obedient tayo. Yung pagkakaroon natin ng spiritual sensitivity, mahalaga po 'yan mga kapatid. Napakahalaga kahit nasaan kayo. Walk in the spirit. Kasi ang obedient ang nag-a-unlock sa access. Kapag masunurin ka, 'di ba? Tingnan niyo yung law of services, 'di ba? Kung masunurin ka sa maliit, 'di ba? Bibigyan ka ng malaki. Kaya ganun yung obedient. Yung pagse-serve, part yun ng obedient. Nagse-serve ka rin, magkadugtong lang siya, kaya lang, hinihimay lang natin ang law of services at law of obedience. Amen? Kaya, i-consider natin, tingnan niyo po si Mary. 'Di ba? Si Mary, na nanay ng ating Panginoon nung wedding, nung first na miracle. Pabasa po, John 2:5. Sabi po dito, sinabi ng kanyang ina sa kanila, dahil niyo ang iyong kain niya kanyang Amen po. Sinabi sa kanyang ina sa mga halila, gawin ninyo ang anumang sa inyong kanyang sabihin. Amen po. Amen. So narinig niyo po his mother, sinabi dun sa mga servant, whatever he said unto you, do it. The law of obedience. Amen? Kahit sa mga magulang natin, makikita sa atin yung ating obedience. Sometimes, yung instruction na nakikita nating maliit is a gateway na matanggap natin yung massive na impartation. Amen? Kaya napakahalaga po ng pagiging obedient natin even sa maliit na bagay. Kaya yung mga na-late, amen, hindi ko po makakalimutan ang inyong mga multa, amen, sa maliit na instruction. So praise God po, pero yung joke lang po. Purihin ng Panginoon, pero hindi po yung joke sa mga na-late talaga, lalo na po kay Pabrin. Dahil mahalaga po ang pagsunod. Amen? Mahalaga ang obedience. Mahalaga ang instruction. Kaya nga tingnan nyo, from magulang pa lang natin, pag pinapakinggan natin sila, di ba? Natutuwa sila. Kapag binibilinan tayo ng mga magulang natin, doon pa lang makikita mo na yung heart of obedience mo sa mga boss ninyo. Pag binibigyan kayo ng instruction, maliliit na ini-steward sa inyo. Akala ninyo, aksidente ba na nandyan kayo sa mga trabaho ninyo ngayon? That is your training ground of your law of obedience. Makikita yung services ninyo kung paano pinagkatiwalaan si David sa mga tupa muna nagsimula. Di ba? Doon siya sa tupa. Nung kaya niyang ipagtanggol, proteksyonan yung kanyang mga tupa, pinagkatiwalaan siya sa isang malaking trabaho. At hindi lang yun. He become a heart, di ba, of God. Grabe, yung puso ng Panginoon na nagiging mahapaw, di ba, sa kanya dahil sa pamagitan ng humility pinapakita niya. Sa pagiging masunurin niya, na kahit nagkakamali siya, handa pa rin niyang ibabay sarili niya. At sabihin sa Panginoon, Ama, create me a clean heart and renew the right spirit in me. Dapat lagi tayong ganun.
Kasi minsan bumabagsak tayo sa small instruction, nagagawa mo yung big kasi masyadong obvious 'pag big na instruction, eh, 'di ba? Pero paano yung mga small things? Sa trabaho mo, sa mga kasama mo sa trabaho, sa mga mentor natin, 'di ba? Kaya mahalaga po ano, mahalaga sa mga pastor natin, sa asawa natin. 'Pag sinabi sa'yo na huwag kang makikipag-chat sa ibang babae, simpleng instruction, 'di ba? Nasusuway pa natin. Kaya napakahalaga po ano, ng law of obedience. Obedient unlock access. Tandaan niyo po, 'pag masunurin ka, kaya mong magbukas ng mga access, ng mga pintuan, amen, sa spirit realm. Kaya magkaroon tayo ng obedient po na consistent, nagpapatuloy, continually, hindi po tinatamad. Amen? Hindi kahapon sobrang apoy tapos parang nigas pugon, Ate Pab. Amen? Wag gano'n. Wag po gano'n. Kaya napakahalaga no, na magkaroon tayo ng spiritual sensitivity. Totoo, dadapuan talaga tayo, natatamarin tayo, hindi tayo aattend, 'di ba? Kukulangin tayo ng sipag. Pero is that what you call consistency? Kapag subukan ninyo sa makina, 'di ba? Halimbawa, ang sasakyan ba, 'di ba? 'Di ba consistent siyang umaandar kaya ka nakakarating sa paroroonan mo. Pero kung pahinto-hinto ka, 'di ba? 'Pag hinto ka ng hinto, nadi-detour ka ng nadi-detour, nadi-delay ka. Gano'n din sa paglakad natin sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Salamat po, Pastor Michael. God bless po. 'Di ba? Gano'n din po sa Panginoon. Kailangan nating consistent tayo sa paglalakbay natin, sa pagsunod natin sa Panginoon. Hanggang dulo nga eh, 'di ba? Kaya hanggang dulo ang binibilin sa atin ng Panginoon. Gano'n ang pagsunod. Masunurin ka hindi lang sa simula, hanggang sa dulo. Kahit pa it takes sacrifices. Kahit pa hindi convenient. Amen? Kahit pa masakit. Kahit pa iiyak ka talaga, durog na hubad ka na, wala ka ng reputation. Susunod ka pa rin. Kasi hindi mo yan ginagawa para sa kanila. Ginagawa mo yan kasi you honor kung anong ini-steward sa'yo. You honor kung ano yung grace na binigay sa'yo. You honor, di ba? Kasi mahal mo siya. Kaya nga sabi ni Lord, if you love me, you obey me. Amen? So that's the law of obedience. Amen? Sige, ituloy po natin yung 4 bukas. Purihin ng Panginoon, matatapos po natin to. 8 po na law of impartation. Amen? Ito po, yung ano natin ngayon is, the law of impartation. 4 po ang tinikat natin bukas. Itikat natin yung 4 para mahimay po natin. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. We recognize, Panginoon, the impartation of honoring you. Thank you for loving us. Thank you for giving us the wisdom, revelation, Panginoon, and knowledge na nagmumula sa iyo. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat sa kabutihan ninyo. Salamat sa pag-i-inspire mo sa bawat isa sa amin. Nawa, tumanim po sa puso at isip ng aking mga kapatid na maging access ito, na mai-unlock namin yung mga access pa na gusto mong ipagkaloob sa amin, yung mga lihim na gusto mong i-impart sa amin kung paanong sinabi ni Tatay Paul na gusto mo tong ibahagi para magkatulungan kami as a body of the Christ at ikaw ang head. Lord, I honor you and I glorify your name. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Back to you po, Ate Billie Jean, and glory to God. I hope natuto po kayong lahat. God bless po.